Good morning mga lods at eto na nga. Third day na natin dito sa Florida and papunta na kami sa Biscayne National Park. Magbo-boat kami. And after nun, pupunta kami sa Everglades Park. Pero yun nga mga lods, magbe-breakfast muna kami kasi 1.5 hours ang papunta doon. So nagre-ready lang sila and ito na ang pormahan natin. Hindi na tayo masyadong paporma kasi daw dun sa boat is malaki ang chance na mabasa ka. So nagpack lang ako ng mga pamalit ng damit tapos mag-orange juice lang ako and ready to go na tayo. Ako sa mga chong, dito kami sa baba, ganung galawan lang ulit. Magbe-breakfast lang muna kami saglit. Tapos 1.5 hours in travel papuntang Biscayne National Park. So ito na yung damit ko kasi may swimming daw dun and after namin pumunta sa Biscayne National Park, pupunta naman kami sa Everglades National Park. Hindi ko alam kung anong meron sa Everglades pero meron daw doon mga buwaya at kung ano-ano pang mga marine life. No? So medyo magiging careful tayo dyan. Siyempre ayaw natin maging biktima ng mga kung ano-ano dyan. No? Ayaw natin ma-headline dito sa Miami. Isang pogi na biktima ng crocodile. Ayaw natin nun. So mga chong, nandito na tayo sa Biscayne National Park and sasakay na kami ng boat papunta dun sa isla na nandyan yung pangalan kasi hindi ko pa naaalala ngayon kung anong pangalan ng isla na yon. Medyo magiging shaky daw yung boat ride at medyo magiging mabasa-basa kaya yung mga get-upan namin, ganyan, ready na sa pambabasa. So mga chong, binabanggit mo na yung mga pangalan namin ni Sir. Dami pala namin dito sa boat ride. And may attendance. Oh, she's with us. That's her. And mga lods, may attendance. Siyempre, bilangan yan, di ba? Baka may mawala. May head count kami. Parang private boat tour pala to. Alam mo na. Sa mga chong, sakay na kami dito sa bangka. Kaya sa mga sangkatropahan namin. Let's go! Ito na nga mga log, tinapakan na ni Captain Hermes yung tilinyador. Ang bilis na nung bangka namin. Kala ko kanina, ganun lang yung speed namin eh. Pero ito na mga chong, sa amin naman nag-enjoy mga tropa kit natin. Bilis kong bangka namin. Parang nung una, bungad, in-explain lang niya yung mga kung anong meron sa paligid, kung anong history nito, yung Biscayne or Everglades National Park. Pero kung makikita niyo mga tong 95% daw dito is water. Napakalupit. Ito na nga mga lods, sumaandar na yung aming bangka. Pero syempre, magbibida-bida muna tayo. Pupunta tayo doon sa unahan. Diba? Excuse me lang mga sir. OMG, ang lakas pala ng hangin dito. Dami namin. Ayan. From different countries mga lods. And ito yung itsura ng unahan. Hindi na ako pupunta dun sa unahan kasi baka matumba ako. So eto makikita nyo mga mangroves yan. And ang function pala ng mangrove is fini-filter nila yung salty ocean water, no? Para maging fresh water. Ngayon ko lang nalaman yun. Thank you ate! So mga lods, konting history lang dito about sa Biscayne National Park. Mga early 1900s, pagmamay-ari ito ng isang Black American na nagtrabaho ng malala at yung napag-ipunan niya, yun ang pinambili niya ng mga isla na to. Back then, napakamura pa nito kasi underdeveloped at mano-mano niya itong dinevelop para taniman ng mga prutas at kung ano-ano pang bagay. Ang luped lods, tapos nung namatay na siya, minana naman ng mga anak niya yung property and by 50s or 60s, inoferan sila ng at least 7 to 8 million dollars para i-develop sa luxury resort. Pero syempre, hindi sila pumayag. At eto na nga mga lods, eto na to ngayon. Pero kung si Kuya Jerps lang ang opera ng mga yun, for sure, kahit 1 million na benta na niya yan, aray ko bes! Okay mga chong, nakarating na nga tayo dito sa Boca Chica na isla and nasa harapan ko is yung lighthouse. Ang sabi ni ate, meron lang daw kaming 1 oras para magstay dito sa isla.
Isang oras din ang inabot namin dun sa boat ride na yun. Napakahaba. Tapos wag daw kami pupunta sa mga woody area. Dahil sobrang hybrid or matitindi daw mga lamukan dito. Siyempre mga lods, pasukin muna natin tong lighthouse bago tayo mag-explore ng isla. Meron dito. Sir? Jollibee? May Jollibee po ba dyan? So mga chong, lakad. Lakad matatag na naman tayo dito sa akyatan ng lighthouse. Kung napanood nyo yung dati kong vlog, umakyat din kami sa lighthouse. Sino ba lang kaisip nito? Ay, hindi. Mababaw lang. Hindi siya ganun kataas. Ay, ang ganda. Boca Chica is real. Mga chong. Boca Chica is real. Mali daw yung pagtayo ng lighthouse na to eh. Ganda mga chong, oh, tingnan nyo. Diba? Puro ngayon ko dito para kita yung flag. Wala namang masyadong ganap dito sa lighthouse. So bababa na kami at mag-e-explore na kami ng isla. Tara na, explore na natin tong isla ng Boca Chica at ako'y swimming na. So meron na lang kami isang oras. Isang oras pa rin kasi parang 1 hour 45 minutes yung inabot and call time namin 1:00. So kaya pala 3 oras mga lods. So guys, pagdating dito sa isla, kanya-kanya na kami. And habang naglalakad dito, ang dami ng insekto. So explore lang, kanya-kanyang grupo. Siyempre dito kami mga Pilipino. Didiretso na kami sa swimming. OMG, ganda ng beach dito ah. So dito lalapag ko na lang yung gamit ko dito. Tulad ng ginagawa ng iba. Ayan oh. So mga chong, maghahan tayo ng crocodile. Eto si Kuya Jerbs, the crocodile hunter. Asan ba yung mga baya dito? Ha? Saan yung mga baya, mga lods? Ha? Nasa Pinas. Nasa Pinas? Buhaya ka ba? Liga dito. Sabi mo si Kuya Jerbs. Dito tayo sa malalim, mga lods. May buhaya daw dito eh. Teka lang. Nakadetect ako ng ibang enerhiya. Dito tayo sa bungad. Dito lang tayo. Mag-ingat tayo. Ay! Okay na ako mga lods, tambay lang muna tayo dito sa kakahuyan. Ang lalaki din ng lamok dito. Kakakain lang yata ng hamburger sa McDonald's. Pang-American talaga. So mabuti na lang nag-spray tayo ng off kasi parang konting lakad mo lang dadapo ang kakagad ng mga lamok. Ito na yun. Ito na yung Boca Chica, yung bilinag ko, yun na. Ha? Yun na yun. Ano pa ang pupunta mo doon? Puro puno na lang doon. Ito na pala yun. Kahit 5 minutes lang ako dito, uwi na ako eh. Hindi, macho kasi pagpunta mo, okay, may view, may lighthouse, punta kang beach. Hindi naman ganun kaganda na, syempre maganda rin naman, pero hindi yung talagang mag-i-stay ka lang matagal. Ang lalaki pa ng lamok, ang tataba, galing Jollibee. Okay mga lods, aalis na kami and change of plans. Imbis na pumunta kami sa Everglades National Park, pupunta kami sa Jollibee. Kasi napag-usapan namin, hindi namin expected kung anong pwede namin makita sa Everglades. Though kung nakikita namin, syempre mayroong mga buhaya doon. Pero yun nga, napag-usapan namin na medyo limited na yung oras namin. And sa ibang place na lang kami pupunta. And iba na lang yung gagawin namin today. Pupunta na lang kami sa ibang lugar na sure na meron kaming makikita. Kasi yung sa Everglades National Park, may boat tour pa yun eh. Na another bayad na naman para makakita ka ng mga crocodile. So sa Jollibee, ano ba maganda orderin doon? First time ko magja-Jollibee dito eh. Siguro spaghetti. Tsaka hamburger. Pero syempre mga lods, bago ang lahat, papapicture muna tayo sa logo ng Biscayne National Park. The first Filipino in Biscayne National Park from Quezon City. Ay mga tong, nandito na tayo sa Jollibee. Layo pala na ito, 1.5 hours mula doon. Tara na, sugurin na natin to. At ako'y gutom na. Sa mga lods, kain muna kami dito. Tingnan naman akong palabok. Ayan, patikim.
Haluin natin. Yan. Mga lods, palabok muna tayo. So, chill lang muna kami dito kasi ang layo din ng inabot nito. 1.5 hour. After neto, uwi na kami at doon na kami maliligo sa tunay na dagat sa tapat ng hotel namin. Ito na nga, tapos na kami kumain sa Jollibee at babalik na kami sa aming sasakyan. So, pag uwi namin, maliligo na kami sa dagat kasi wala naman na kaming plano for today. So, 1 hour, 30 minutes travel yon, and yun na lang siguro. Pahinga-pahinga na lang. And then, after ng dagat, mag-swimming doon sa pool. So, bukas, iba na naman yung plano namin. And ayun, mga lods, napakadumi na rin ang sasakyan namin. At ang init ngayon dito sa Florida. So, ito na nga kami. Lumabas na kami. And nalabanan namin ang kapangyarihan ng katamaran. So, kompleto na tayo. Nag-iikot-ikot tayo ngayon dito sa Miami Beach Ocean Drive. So, first time namin mag-iikot-ikot dito. Mula nung dumating kami 2 days or 3 days ago. So, pakita ko lang sa inyo mga lods kung ano meron dito sa paligid. Ano yan? Ano yan? Deliver yung food. Ano, ayos ah. Robot. May robot dito na nagde-deliver yung sa sidewalk lang. Ayos ah. Ito talaga dito pag nasa States ka na. So this is Kuya Jerp's walking vlog. The first Filipino in Miami Beach. Check nyo kaya sa mapa. Ano meron sa dulo? Ate, tagal ka na rito. Lakad-lakad lang kami. Alam ko may bike rental dito eh. Tingnan yung mga anak. May provided yung hotel namin na 1 hour free na magbabike. Beach pa rin dito, no? Beach pa rin dyan. Haba ng beach dito eh. Ano kaya to? Condo kaya yan? Or apartment? Condo siguro. Ha? Mukhang condo eh. Condo yan? Mga pangmayayaman dito. Sa mga lods, di namin alam basta may pupunta. Bahala na. Lakad-lakad lang, i-burn natin yung Chicken Joy at Jollibee Spaghetti na kinain natin kanina. 1,100 calories yun. Ganda dito, oh. Stroll, oh. Beach na yan, oh. Sa kabila. Safe na safe naman dito kahit alas 12, bustling ang paligid. Di ba, te? Yeah. Okay, nakarating na kami dito sa bandang dulo. Pangalan daw ng park is South Point. South Point Park, ewan ko. Basta ganun. May tingin mo dyan, sir. Ganda, daming puno. Dami dito nag-i-stroll tsaka tumatambay lang. Puno-puno. Dito sa Miami Beach. Yahoo! Dito na kami sa seaside Samoa. Steps nga tayo dito sa Stones. Yung mga tatakot dyan. Up. Iba yung gagalaw. Yan mga guys, yan ang ginagawa ko sa inyo. Makapakita lang ako ng vlog ko. Delikado dito guys, huwag nyo gagayahin to ah. Ay. Okay mga lods, lakad-lakad muna tayo dito. Papunta tayo sa dulo ng pier. Ganda ng view. Sarap din ang hangin. 6:30 na ngayon kaya hindi masyadong masakit yung sinag ng araw. Ito na yung parang dulo ng area na pwede mo pag-swimmingan. Tingnan nyo guys, yung dito sa left ko yung mga beach, kung saan yung mga tao. Sa tapat ng hotel namin, meron din ganyan. Pero hindi ko alam kung merong showeran. Kasi dito may nakita ko merong showeran. Ganda oh. Ganda ng view. May yate pa dun. Kanina naman kaya yan. Di ba? Ayan oh. Sarap ng hangin.
So tara mga lods, puntahan natin yung dulo ng pier. Tingnan natin kung ano meron. Sa huli palagi. May nagda-dive din dun. Oh. Okay mga lods, dito na tayo sa dulo. Ano naman gagawin dito? Tara, balik na tayo. Teka, nasa na yung mga kasama ko? Hindi pala ako sinundan. Putik, nawawala na ako. Hoy, nasa na kayo? Siyempre, vloggerist. Kailangan nating pumunta sa mga hindi pa napupuntahan ng ibang tao. Ganda mga lods, mga milyonaryo nandito sa paligid. May mga yate, tapos ang lalaki ng bahay. Manifesting, Kuya Jerps. Kahit yate lang, no? Pwede yan. Kaya nood na kayo ng videos ni Kuya Jerps. Monetize yan, oh. Pambili ng yate. Ayos, nakita ko na yung mga kasama natin, mga Lodi Cakes. Nandito sila sa beach, naglalakad. Ganda ng beach, oh. Tingnan nyo naman. Diba? Ayan, oh. Napakagandang view. So mamaya mga lods, pag makakalma-kalma na, maliligo na rin kami dyan. Tsaka bantay sarado din, kahit sa katumin, maraming pulis. So mga chong, lakad-lakad lang tayo. At tayo magtatampisaw na in a few minutes. Hindi na ganun katindi yung sikat ng araw. Okay na mga lods, dito muna tayo sa tunay na dagat, no? Nga natin. Sa yun ang pwesto na pili namin, walang araw. You know? Tsaka hindi masyadong malumot. Ito yung talagang Miami Beach, mga lods. Yahoo! Nakalublog din sa tubig. Map dito mga lod. Yan naman nasa harap ko. Napakaganda ng view. Ayan o. Teka. Ayan. Dami nagtatampisaw dito mga to. Dami naka-baiting suit. Baiting suit pa more. Mga tropa natin, picture lang ng picture. Siyempre sa atin kailangan documented yan. Diba? Ayun. Oh! Ang sarap! Mga nagti-tiktok pa yan nandun. Ti-tiktok pa sila. May nagpapara-sailing din, oh. Kahit nandito ka na sa gitna, hindi pa masyado malalim. Feeling ko kaya ko sumalag. Baka mamaya may buhaya dito, ah. Wala. Wala namang buhaya dito, ah. Hindi wala na. Yes! Tuloy-tuloy na yan. Kakat ko yan. Nagpinausa. Magandang lumuhod kayo. Oo nga. Para tatanggal yung mga pimples ko, ah. Sana nga. Tara, dun tayo sa yate. Yate! Elizabeth tayo. Ito na, kararating lang ang kuya ko. Antay at si Nelson, may video nga tayo. Yahoo! Kuya, dito ka. Sama sa video. Yahoo! Ganda yung background po dyan. Ha? Ganda. Oo. Dapat tayo dito. Tara. Abang sa alon. Wow. Iitsa natin. Ikaw lang. 1, 2, 3. Ito ang background namin. Napakalupit. Pasling Miami Beach. 7:10 PM na pero ang ganda pa rin ang feeling. Puro ano dito? Hispanic? Colombian, Puerto Rican, Mexican.
Kami lang Pilipino dito. Uy, malalim na yan, Lod. Ha? Wala naman shark sa ganito. Ganito kababaw. Uy, lalim na niyan. Huwag ka dyan. Ulit na itong tropa namin. Pupunta talaga doon sa yate. Kuya Chirps. Lumablob ka. Yeah, pero sa Video. Milan, P-Park. Hindi mo na Hi! Welcome to Japan. Mga Lodi Cakes, hindi nyo na itatanong. Napakagaling ni Kuya Jerbs mag-swimming. And for this video, papakita ko kayo ng skills. Hello? Ta! Ta! Black! Ano yan? Si ate kanina pa nagme-meditate doon, ah. Kung mag-alala tayo, mahal ka nun. So, babalik na kami sa apartment o baka doon na lang kami maligo sa swimming pool. Pagod na rin sila. So mga lods, volleyball pala muna kami. Natuloy na pala. So, lalaro-laro lang muna kami. Laro-laruan. May maraming mga volleyball court na nakaano na dito na nakalagay na. So, chill-chill na lang kami. Magpapapagod tapos mamaya dinner na kami. So, yan mga lods. Hindi nyo na itatanong, isa rin ako, sinali ako sa championship dyan, sa volleyball. Akit na rin tayo at kakain. So, itong pool hanggang sunset lang to. Isang oras, chill lang tayo. So mga chong, solo ko yung pool. Wala nang babantay dito. Nauna na sila sa taas, maliligo na sila. Habol na lang kami. Isa lang si Ardon. Ito na nga mga lods. Kakatapos na namin maligo and kain namin chicken joy. Mabilisang kain lang. Bukas magbo-boat ride kami. So, wala pala akong orasan. Anong oras na ba? 8:30? 8:30 na yata. Tapos, pahinga na lang kami ngayon. Bala kasi namin lumabas mamaya. Pero hindi na. Kasi napagod talaga kami. So, bukas, maaga na naman kami gigising. At manonood naman kami ng, papanoorin natin. Sunset boat. Kung ano man yun. So, ayan mga lods. Kain muna kami dito. See you later. Tulog na kami mga chong. Nanonood sana ng movie kaso hindi makakonect sa TV. Ubusin ko lang din to. Alcohol, hard lemonade. So mga lods, breakfast muna kami dito. And ganda na naman ang umaga dito. Buti na lang, pagpunta namin, hindi umuulan. Paligid oh. Oh, di ba? Wala lang, napadaan lang. No forecast. Oo. Yan na lang gising ng mga tao dito. Another gastos na naman. Alright, we're on our way to Vizcaya Mansion and Gardens. Grabe mga lods yung init dito. Para ako nasa frying pan. Natusta na yung balat ko. Na air fry na. Okay mga lods, nandito na po tayo sa Vizcaya Mansion and Gardens. Pero sarado pala. Balik na lang kami bukas. Pero ngayon pupunta muna kami sa stadium sa nagbabasketball, Miami Heat. Tapos Dior Cafe. At eto na mga John, nandito na tayo sa Kaseya Center. Okay, sikat daw to meron dyan. Uy, may estatwa pala ni Sino to? Si Dwayne Wade. Tingnan natin yung tsura mga Chong. May estatwa ni Dwayne Wade dito. Ganda ng paligid, no? Buti na lang tong area na to, hindi masyadong mainit kasi 100 degrees Fahrenheit ngayon, mga Lodi Cakes. Sobrang lupit. Pangit naman ang statwa na to. Ba't ganyan? Wait lang mga Lods. Sa mga ka-vloggers, nandito po tayo sa Kaseya Center at ito po ang rebulto ng bayani na si Dwayne Wade. Nagbigay siya ng championship 3 beses, no? NBA champions.
Ayan, ang Rebulto. Tignan nyo ang pagmamukha, napakaganda. Perfection. So mga chong, pabalik namin parking and mall muna kami bago kami pumunta sa Dior Cafe. Wala naman masyadong ganap dito. Picture ka lang dun sa center tapos Miami Heat Store. Welcome to Miami! Okay mga lods, nandito na tayo sa mall nila. Ang pangalan ay Brickell City Center. Kung makikita nyo naman sa paligid, napakaraming mga luxury shops. Open mall siya, parang MOA, no? Sobrang init sa labas, kaya medyo mainit din dito sa loob. So ang gagawin namin dito, dito na kami maghahanap ng mapapaglansyan. Tapos after neto, diretso na kami sa Dior Cafe. Mga chong, bili tayo nito. Regalo. You found me. Di ko alam kung ano to, pero bilhin natin. Mura lang naman. Tapos, hanap pa tayo ng isang pwedeng bilhin kasama nito. Siyempre, partners yan. Labubu? Labubog? Di ko naman alam yun. Okay mga chong, may nakita na tayo. Little Pony, kung ano na naman to. No? Pag-asasan naman tayo. Pero okay lang, bilhin na natin. Maganda pa sa lubong. Okay mga lods, bumili na tayo ng labuboy. Labubog, kung ano man to. And pasok muna tayo dito sa Zara kasi sobrang init dito. Nag-e-explore lang din naman yung iba nating friends. Oh, may mga pabango mga lods. So, tignan nyo. Daming pabango, mura lang naman. Nasa $35 to $40. Pero ang dami ko pang pabango sa bahay. Kaya pass muna tayo. Ang mga lods, nandito tayo sa Alo. At kung titignan nyo naman itong mga gamit dito, walang presyo. Para nga naman kukuha ka lang. Tapos pagdating doon sa cashier, mahiya ka na. Ito guys. 200 yan. Tsurahang yan. Sa mga lods, nandito lang kami sa Saks Fifth Avenue. At dito kami nababagay sa mundo ng luxury. Diba? Bibili kami siguro mga tig-limang t-shirt, 5 pantalon, 5 sapatos. Tignan natin. Ay, ito gusto ko to. Balenciaga. Tignan natin kung magkano. Ito guys, oh. Balenciaga. May tape. May tape. Patanggal nga yung tape. Kano kaya to? $4.95, mura lang. Balik natin. Pangit. May tape. Di ganyan yung gusto ko. Ay, ito yung gusto ko. Makabili nga lang ng jacket. Tingnan natin magkano. Okay. Huwag na, hindi kasya sa atin yan. Tara na nga. Okay, tingin tayo dito sa Ibis Saint Laurent. Magkano tong bayong? Natin. Hindi na. Hindi ko gusto yung style. So tara mga lods, alis na tayo dito. Hindi maganda yung shop nila. Walang kasya sa atin. Kaya wala tayong nabili. So most likely, hanapin na natin yung tropa natin. Tingnan natin kung may nabili rin sila. Nandito na tayo sa taas ng Brickell City Center. And naghahanap pa rin kami ng kakainan. Wala pa kami makita. Sobrang init dito. Wala naman palang aircon tong mall na to. So, pumunta ako dyan sa likod, bibili sana ako ng relo, pang gift, no? Kaso, di ko rin nagustuhan yung style. Di ko talaga gusto yung mga style nila dito sa Miami. Hindi ko bet. So, ngayon, mag-iikot-ikot lang muna kami and update ko kayo kung mayroon na kami nahanap na kainan. Ay, wala pa rin kaming mahanap na kainan na mura. Ay, ano pala, kainan na mukhang masarap. Kasi medyo unfamiliar kami sa mga kainan dito. Kailangan pa namin i-research muna, di ba? So, lakad-lakad lang muna kami dito sa paligid. Papunta dun sa kainan na napili namin. And kung titignan nyo, kahit saan ka tumingin, puro Hispanic or Latino ang nandito. 70% guys ng populator. So, kung balak mo dito tumira, malaking tulong talaga kung Spanish speaker ka. Tapos mga chong, kahit saan ka tumingin, ang daming luxury. Dapat dito tayo. Diba? Ano lang balita, Jollibee? Basahan ng kilikili namin. Basahan lang kilikili. Kanina pa kami naglalakad. Ito, Talking Tacos. Ohoy, ano to? Yung. So mga lods, nandito na tayo sa Talking Tacos and itong aking in-order. Steak na may rice and horchata. Sarap pala nito mga lods. Saktong-sakto sa init. After neto, mag-Dior Cafe na kami. And konting lakad-lakad lang. Sinusulit na namin yung oras namin kasi bukas uuwi na kami mga Lodi Cake. Try nyo tong horchata, napakasarap.
Ngayon lang ako nakakain dito sa, Talking Tacos. Kailangan talaga i-vlog to kasi ang sarap. Rating niya is 4.8. Pero sa akin, 10 out of 10. Napakasarap mga lods. Kaya kung meron Talking Tacos sa paligid nyo, puntahan nyo na. Hindi naman ako masyado talaga kumakain sa Mexican restaurant. Pero iba to. Iba to mga lods. Sige. Okay mga lods, bago mag-Dior Cafe, nandito kami sa tinatawag na Wynwood Walls. Kung makikita nyo, yung paligid, puno ng graffiti. Diba? Kaso, okay na kami. Dito na lang kami sa sakyan. Mainit. Saka, nasa labas naman, graffiti. Meron naman din sa Pilipinas niya. So sila na lang bumaba. Dito na lang kami sa sasakyan. Paikot-ikot lang kami. Eto na mga lods, nasa Dior Cafe na tayo. And check muna ni ate kung kasya ba yung slot. Kasi limited lang pala yung mga upuan dito. So mga lods, ang sabi ni nanay na taga Dior, pag nag-text daw dapat 5 minutes nandun na kami. Hindi yata kilala si Kuya Derps. So dito lang kami muna sa gilid-gilid dahil baka maubusan kami ng slot. Daming tao dito mga pre. Siyempre hindi naman lahat ng tao dito loaded. Yung iba, tulad lang namin, nagbablog lang, tumitingin-tingin, pipicture-picture. Mga lods, ang sabi dito, no cameras daw. Sabi ko, hindi mo ba kilala si Kuya Derps? Ipa-vlog kita. Ayun, pumayag. So ito na nga mga Lodi Cakes. Nandito na tayo sa Dior Cafe. So ito ang in-order natin, Dior Cafe Miami, $27. Isang beses ka lang pupunta naman dito. So bili mo na yung pinakamahal, di ba? Pinapalitan ko yung order ko. Ayoko na nung Cafe Miami, parang itsura pa lang pambabae. Pinalitan ko yung kape na may logo ng Dior. Guys, tikman na natin, Dior water. Grabe. Lasang mamahalin. Ito na nga dumating na yung order natin. Ito yung order natin, cappuccino. Kala ko may logo ng Dior. Insekto pala. Ano ba naman yan? Popost ko sana sa Instagram. Tikman na natin itong Dior cappuccino. Lasang mahal. Kung mapapansin nyo, mula sa tablewares nila, plato, kutsara, unan, lahat branded ng Dior. Kahit nga itong kubo namin, Dior din. Okay mga lods, huling inom ng Dior water. Habang nilalasap ang Dior Air. After nito mga lods, pupunta na kami sa Bayside Marketplace at magpapalit na kami ng damit kasi may iba pa kaming ganap. Okay mga lods, dito na may at nakapagpalit na kami ng damit. Papunta na kami sa Sunset Boat Cruise. Umabot naman kami. Na-late ba tayo? Hindi kami na-late. Almost lang, no? So, chill-chill lang muna kami dito. Uy, ang ganda, may Chubibo. Saan yung barko natin, ha? Ito? O yung kabila? Ito? Ay, yung maraming tao. Dami palang tao. Okay. Ready na kami. Sir, paunahin nyo kami. VIP? VIP po, Pilipino. Okay mga Lodi Cakes, naka-ready na yung ticket natin. At ito na, chinecheck na ni Manong. Nong, oras tayo alis. Pasukin na natin tong barko. Saan tayo? Second? Second daw kami. Tingnan natin kung may upuan dito. Bango ah. Puno na yata. Puno na yata dito. Let's go. Miami is the place to be. Ano mang kulay mo, Latino, Filipino, Amerikano, maligno, come on to town. Let's go baby, one more time. Punta na sa dulo ng walang hanggan. Let's go baby, come on to town. Sa mga tropa, walang bayad. Sarili mo lang ang dala. Are you one of us? Yeah. Sa mga tropa, walang bayad. Sarili mo lang ang dala. Are you one of us? Woohoo!
lang daw. Miami's the place to be. Oh, let's go. Miami is the place to be. Ano mang kulay mo, Latino, Filipino, Amerikano, maligno. Come on to town, let's go baby, one more time. Punta sa dulo ng walang hanggan. Let's go baby, come on to town. Sa mga tropa, walang bayad, sarili mo lang ang dala. Are you wanna fight? Sa mga tropa, walang bayad, sarili mo lang ang dala. Are you wanna fight? Sa mga Kapitan, take us to Bahamas. DJ Pirate, we're going to let's go. Miami is the place to be. Miami is the place to be. Let's go. Okay mga lods, pababa na po kami. At tapos na ang aming boat tour. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ito na mga lods, nakabalik na kami from Sunset Cruise. So, ang dami nating nakita today, no? Mga bahay, yung buong Miami Beach, and everything. Dami natin nakita. Ang daming kwento ng kapitan ng barko. So, kakain na lang muna kami, and after nito, matutulog na. And tomorrow, pupunta na kami doon sa Vizcaya Mansion. Yung totoo na, kasi sarado nga kanina. At eto na nga mga lods. Hindi pa kami tinamad. Naisipan namin maglakad-lakad muna. Last night namin dito sa Miami Beach. So 5 kami, naglalakad-lakad lang dito. Ayan ang nightlife dito sa Ocean Drive, Miami Beach. Kita nyo naman, alas 11 na. Awake pa ang mga tao. Hindi natatapos ang nightlife dito. Nanonood sila ng World Cup. Ang dami pa rin naliligo, pero hindi sa beach kasi hanggang 10 PM lang yan. So ikot-ikot lang kami dito, lakad-lakad. Dito naman kami sa left side mula dun sa hotel namin. Kasi nung nakaraan, right side kami. Explore lang kami. Wala naman kaming bibilin or kahit anong ganap ngayong gabi. Siyempre, last night na namin, susulitin na namin, diba? Parang ngayon lang naman kami pupunta dito. Most likely, yung iba namin napuntahan, hindi na namin babalikan. Or if babalikan namin, matagal pa, diba? Mga lods, ice cream muna kami. Artisan ice cream. Dito sa Miami Beach. Kahit gabi, napaka-peaceful. Kasi ba naman mga lods, kaliwat kanan, daming pulis. Mga pulis pa naman dito sa Amerika, masyadong aggressive. Ingungud-ngud talaga yung mukha mo sa semento pag mayroong kasalanan. Hindi sila natatakot dito. Kahit saan ka tumingin, puro football. Hindi naman natin alam yan. Hindi naman tayo nanonood niya. Bilyar, pwede pa. Efren bata. Football, wala mang kilala dyan. Haba pala na ito, no? Grabe, 15 minutes na kami naglalakad dito sa palit. Di namin alam kung anong dulo nito. Baka daw Nuvali, Laguna ang dulo nito. Grabe, nasa na kami. Daming tao mga lods sa paligid. 12 o'clock na yan ha. Inuman pa rin sila dito. Sali naman kami dyan. Ganyan kasikat ang football or World Cup sa buong mundo. O eto mga lods, nandito tayo sa harap ng bahay ni Gianni Versace. Versace on the floor. Mga lods, dito siya binaril at pinatay ng isang Pilipino. Ate, vlogger po, Kuya Jerps. Jerps RNTV. Ay, Pilipino pala si ate. Yung nagbabantay sa Versace Mansion, Pilipino. Sino ba? Hindi na. Ay, ano pala to? Ginawang restaurant, mga Lodi Cakes. Tignan nyo yung loob, oh. Alam ko, nakita ko sa YouTube, dito siya binaril sa stairs na to. Dito sa Miami Beach. Feel mo safe na safe ka talaga maglakad. Kasi kahit saan ka tumingin, maraming pulis. Tapos, alam nyo na, puro Latino, Hispanic. Diba? Parang katulad natin. So kahit madami, safe. Gandang Latina.
Good morning at ito na nga last day na namin. Kung titingnan nyo, naka-tie-dye kami. Lahat yan pare-parehas. So una naming activity for today is kami ay magbabike. No? Ma-experience man lang namin magbike. Libre to ng 1 hour dito. And then after noon, magbe-breakfast kami. Tapos siguro babalik uli sa dagat kasi kulang yung experience namin sa dagat eh. So lahat kami gumising talaga ng maaga. Time check, 6 a.m. pa lang. At eto na nga mga lods, nagbabike na kami. Grabe, tagal lang inintay namin. Makakuha lang tong bike na ito. So meron lang easy registration and sa umaga wala masyadong tao. So hayahay, kami nagbabike ngayon, merong bike lane. And yun pala mga lods, kaya pala nakasara tong area na to is dahil FIFA World Cup. Ito na nga, nag-start na kami and we are on our way sa bahay uli ni Gianni Versace. So, ang sarap mag-chill-chill dito guys sa Miami Beach. So, mahalaga rin na ma-search nyo kung anong uri ba ng amenities meron yung hotel nyo. Kasi sa amin, huli na namin nalaman na meron palang free biking. Ayan o, guys, kumpleto kami. Parang walang tao ngayon o sobrang aga lang talaga natin. No? So, eto na mga lods. Kuya Jerps is the first Filipino in Miami Beach. Na joke lang. At mga Lodi Cakes, nandito na nga tayo ulit sa Versace Mansion. Napakaganda pala ng itsura nito tuwing umaga. So mga Lods dyan, isipin nyo, pagising ni Gianni Versace ng isang umaga, kukuha lang siya ng newspaper at dyan na siya tinambangan ng Pilipino na si Andrew Cunanan. Naku, Andrew! Dito po binili. Witness of the crime. Gianni. Kita ko po. Hindi mo, Sa namatay, binaril. At ayun na nga mga Lods, pabalik na tayo sa ating hotel dahil gutom na kami. So after neto, kami ay magbe-breakfast na and kung may oras pa pupunta na kami sa beach kasi syempre kailangan nating sulitin ang pagpunta natin dito sa Miami Beach. Guys, kain muna kami dito at after neto magsuswimming na kami. Tapos sa afternoon, konting prepare na lang at lalarga na kami. 5, dapat nasa airport na kami kasi ang flight namin is 7 p.m. Okay mga chong, nandito na naman tayo sa Miami Beach. Huling araw na natin to and ito yung 8 post. Kung makikita nyo guys sa paligid, wala masyadong tao kasi nga mahina ang alon. So lulublob muna tayo para naman masulit natin yung pinunta natin dito, di ba? Mga Lods, bad trip! Since wala ngang alon, lahat ng kabahuang seaweeds nandito sa Pampang. Teka lang, parang lumulubog ah. Mabilis, pre. Ha? Pinakalit sa akin, nagpas-bewang na. Oo nga eh. Balik. Baka maano tayo dyan. Parang lumulubog yung sun. Hindi tulad kahapon, no? Layo natin. Negative mga Lodi Cakes. Hindi tulad kahapon, nakakarating kami banda dun sa malayo. Ramdam mo, lumulubog yung paa mo. Parang delicates. Mga Lods, wala kasing alon. Kaya lahat ng mga lahat ng mga vegetables naiipon dito. Tingnan nga natin sa ilalim. Wow, may abs na suma. Wala pang alon, daming vegetables oh. Mga Lods, lumalakas na yung alon. O, tignan nyo naman tong tropa natin. Nag-sombrero pa, nilublob din yung sombrero dun sa dagat. Hindi maintindihan, no? Mababaw lang dyan. Walang seaweed. Naku, laliyo na niyan ah. Sige, i-risk natin. Baka babik. Ang layo nila. Mababaw lang doon pero ang layo. Baka may shark maligaw. Wag na. Wag na lang. Ha? Okay na ako dito sa mga vegetable. Ayaw mo ng fish? Okay na ako? Guys, we are traversing Amar. Hoy, safe dyan ha. Safe dyan. Yung totoo.
Ay, dyan ako mag-video, sige. Ay, biglang bumabaw. Ba't ganun? Biglang bumabaw. Ha? Ano tayo? Biglang bumabaw. Grabe guys, dun sa Pampang, ang lalim. Pagdating dito sa gitna, bumabaw. Mga lord, we are traversing a very vegetative area. Ang daming vegetables. Ayan o. Yes! Wala lang vegetables! Woo! Vegetables! Clear water! Clear water! Loki, mag-ano tayo, tapos mag-video. Gusto lang pala niya magpapiyo. Wala nang vegetables. Oh, mababaw pa oh. Oo. Kaya ko to eh. Kanina ko pa sinasabi sa inyo eh. Safe dito. Ganda dito, Lods. Nasa medyo bandang gitna kami. Well, hindi naman gitnang-gitna. Siyempre, malapit pa rin sa Pampang. Pero dito, wala nang damo. Tapos ang pino pa ng Tapos, sand. oo, ang pino ng sand. Di mo mararamdaman yung mga vegetables sa ilalim. Tapos, ayan, very clear. Ganito dapat. Pero ang maganda, hindi pa naman malakas yung alon. Pero kahit kahapon malakas na alon, hanggang bewang mo pa rin. Tignan nyo guys yung layo ko mula sa Pampang. Ito ang challenge. The seaweed challenge. Biglang lumalim. The seaweed challenge. At eto na mga lods, nandito na tayo sa Vizcaya Mansion. I-explore na natin dahil kahapon pa tayo dapat nandito, no? So mga lods, nandito na tayo sa entrance. Bibili muna tayo ng ticket. May ticket pala to. So mga lods, nandito na nga tayo sa mansion at papasukin na natin. Ayan o yung background. So nagpatayo na itong mansion na to. I-search nyo na lang si John Deering. Basta i-google nyo na lang kasi alam ko namang hawak nyo yung cellphone nyo ngayon habang nanonood kayo kay Kuya Jerps. Tara mga lods, explore na natin tong Vizcaya Mansion. Napakalaki pala nito. Siyempre, napakainit na naman dito. Meron dyan. Restricted area. Ayan, dyan pala ang main entrance. Ay, salamat, aircon. Ang laki pala dito sa loob. At aircon pa. Yun ang mahalaga. Tara mga lods, pasukin na natin to. No touching daw kasi mahal yan. Mahal yung mga muebles. Hindi yan kaya ni Kuya Jerps. Ay, historic. Tignan nyo naman ang mga lods. Ano yan? Candle. Wow, pwede po ba mag-apply? Ganito sa Europe. Europe? Ay, Europe pala to. May courtyard, guys, sa gitna. Pwede po ba mag-TikTok dyan, sir, sa gitna? Wala, may mga oras, oh. Galing. Vlogger po, Kuya Jerps RN. Ay, ito maganda. Katabi pala niya yung dagat, mga Lodi Cakes. May dagat-dagatan. At eto na nga mga Lods, labas na tayo. Ay, may pictorial pala dito. Debut. Palain mo yun, Lods, no? Pag sobrang dami mo ng pera, papatayo ka ng ganito. Ang ganda nung gitna na yan, mga chong. Para siyang barko na tambayan. Ginawang mukhang barko. So ito daw mga Lods, yung Vizcaya Mansion is bahay ni James Deering. Isa siyang businessman. Pinatayo niya to. No?
ang primary goal niya dito is makonserve yung paligid. Kaya dito niya sa shoreline, pinatayo yung kanyang bahay. Daming tao dun. Back muna tayo, sobrang init. Mamaya pupunta tayo sa gardens. Ang ganda din dito, tanaw na tanaw mo yung City of Miami. Ito mga lods, hindi ka makakapunta sa mga kwarto-kwarto. Sa hallway ka lang. Parang pinapangalagaan nila. Kasi more than 100 years na to eh. Tinayo to 1914. And inabot ng 8 years bago siya mabuo. Pagalitan yung dalawang babae kanina. Kahit muna tayo dito. So si Kuya Jerps, kapag ka maraming OT, makakabili rin ito. Diba? Bili tayong ganyan. Si Kuya Jerps, ang post. Ha? Ayan diba? Ito tayo ngayon sa Vizcaya Mansion. Okay. Si ka-vlogger. Mga lods, gusto niyo ba magpa-shoutout? Laki na ito. Gigising ka dito, hindi mo alam kung saan kakakain. Giovanni Panini. Ay, mamahalin din pala yung mga painting dito, Lods. Ayan, 1600s pa. Meron dito. Katay. Why are the rooms? Ayun, mga Lods. Maraming empty rooms. Kasi ina-upgrade nila. Kasi nga, nagde-deteriorate na ang bahay na ito. Wala nang namamahala. Parang kinuha na siya ng Miami government. Grabe, Papaganto lang. Mukha pang mamahalin. Ayun mga lods, bedroom and bathroom. Kaso kung titignan niya, wala na yung mga gamit eh. Sira-sira na siguro talaga. Tapos meron mga picture dito si James Deere. So ikot-ikot lang muna kami dito. Parang more on hallway ang i-expect mo dito mga Lodi Cakes. Sa hallway ka lang talaga pwede. Tapos ito yung view sa baba mula dito sa taas. So most likely guys, hindi pa siya 100% renovated. Kasi nakalagay doon, ano daw bang ganap? Bakit daw may mga infrastruktura na nakaharang behind the curtains? So ang ginagawa, kine-carefully tanggal nila yung mga original na muebles na nandun. Nire-renovate, tapos tsaka nila ibabalik. Meron dito. Nakakatakot naman dito. Grabe dito, parang ang liit na ng hallway. Ano yan? CR yan, Ha? Kakatakot mga lods, para may narinig akong kumalabog. Ha? Sir? Sulok ng walang hanggan. So, ewan ko kung anong kwarto yun. Baka maid's quarters. Pero, paakyat na to eh. So, ewan ko lang kung anong ganap do sa dulo na yun. Nakakatakot. Ang dami pang stairs. O, imagine mo kung matanda ka na. Pakyatin mo pa to, di ba? Shortcut siguro ni Sir James Deering. Siyempre, nung mga panahon na yun, wala pang elevator, di ba? O, exit natin dito na. Ay, grabe. Sa sala, ano to? Music room? Music room. Ay, ito mga lods. Music room. Diba? Panahon 1914, may music room kang ganyan. Ito yung mga muebles para may gold. Tapos nabasa ko mga lods. Ang ginastos dito ni Boss James, $15 million. Ay, OMG. What is going on? Parang sa mga video games ko lang ito nakikita. Nasaan tayo, bro? Dining hall. Nasa dining hall si Kuya Jerps. OMG, it's like a palace. Tignan niyo mga Lodi Cakes. Mukha ni Mama Mary. Oh, sino yan? Si Voldemort. Baka naman pwedeng kumain ng Jollibee dyan. El Comedor. Nakalagay guys, El Comedor. Ibig sabihin, dining room. Grabe, may fireplace pa. Nire-restore talaga nila Lods yung mga ano dito, mga gamit.
Ano meron dito? Ah, ito pala yung maid's quarters, mga Lodi cakes. Grabe, ang laki din, oh. Sabi mo, 30 yung katulong ng panahon 1914, 100 years ago. So mga Lodi Cakes, punta muna kami sa garden. At ito na naman, napakainit. Woohoo! Kuya Jar. Nandito na tayo sa gardens. Ay, ang ganda. Ang ganda, mga chong. Nandito kami sa caverns. Kaya pala dito, kala ko may ganap. Ay! OMG! What is this? It's amazing! This is the main garden, mga kababayan. The first Filipino in Vizcaya Mansion. Napakaganda, mga Lodi Cakes. Grabe, ganda naman dito. Parang sarap pag pickleball dito, no? Kailan ba na-invento yung larong yan? At hindi nilagyan dito ni Sir James Deering. Siyempre mga Lods, nandito na tayo, edi ikutin na natin. On to my left, ang daming rebulto. Di ko alam kung anong inspiration yan, di ko sinearch. Pero most likely mga Greek, mga Athena, ganun, mga Greek gods. Kasi ang gaganda eh, oh. Very sophisticated. Ang ganda na na-preserve nila to. And still ongoing preservation. So, yung maganda, no? Nape-preserve nila yung history. So, kahit paano nagkakaroon ka ng insight kung paano sila nabubuhay before. Kala mo, tagal na, 100 years ago lang. Eh. Pero kahit na, di ba? 100 years ago, nakatira ka sa ganito. So, akyatin natin to. Ano ba meron dito sa taas ng parang stairs na to? Ano to? Ah, wala. Parang ano lang, show area. Show area, no? Ayun, no? Pero overlooking yung mansion mula sa area na to. Ganda. Okay mga Lods, tapos na kami dito sa garden. So babalik na kami. Oo, sobrang init. Salamat sa Jisoo Life, pero konti lang ang naitulong. Pero yun nga mga Lods, napakagandang libutin, no? Na nakikita natin kung anong meron ng mga panahon na yun. Dami rin tao. And ang daming renovations. Napakahirap i-maintain nito mga Lods. So, ngayon babalik na muna kami doon sa main bahay kasi doon may aircon. Mga Lods, upo muna kami dito. Ayoko na mag-picture-picture. Okay naman na, nag-vlog naman na tayo. Oo, sobra. Pupunta pa kayo sa garden. Ayun na mga Lods, tapos na tayo dito sa Vizcaya Gardens and kung makikita nyo, majority ng mga lugar is nire-renovate pa talaga. So maiisip natin, kailan pa kaya matatapos tong Vizcaya Gardens na ito? Kasi napakadaming renovations na ginagawa. So siguro pagkatapos ng renovation na yan, madodoble yung presyo. Entrance pala namin dito is $20 per head. So ngayon mga Lodi Cakes, pupunta na tayo sa Cuba Kitchen at doon tayo kakain ng lunch. And after nun, baka dumiretso na kami sa airport kasi 2 p.m. na. Ito na mga Lods, na si ate, tinitake na yung order natin. Nandito na kami sa Cuba Kitchen. And ang aking in-order ay lechon asado. Tikman nga natin. So mabilis ang kain lang kami dito. And ito yung aking order, lechon asado. Tapos yung kuya ko chicken. After nito, airport na siguro kami. 2 hours flight lang papuntang Raleigh. And overall, nag-enjoy naman talaga kami dito sa Miami. Ito, ano yan? Imaw niyang Polo, ano lang. Polo, basta polo. Dito na tayo sa airport, drop-off ng sasakyan. Kita nyo naman sa paligid, napakaraming nagrentang car at binabalik na. So, this time, nag-aayos na kami ng gamit and ito, iiwanan na namin to sa kanila. Tapos itong glasses ko, nawala ng isang mata, tapon na rin natin to, Lods. So, grabe. Total cost ng car rental namin, nabot kami 500 plus. Okay na rin, sulit na rin kasi 6 naman kami. So, after this, may shuttle papuntang airport and doon na kami didiretso. So mga Lodi Cakes, iwanan na namin itong sasakyan namin Chrysler Pacifica.
So ito na nga mga lods, nandito na ulit tayo sa train papuntang airport. Napakaganda. Kasi pagpunta nyo, di ba, drop off yung sasakyan and after nun meron dong train na diretso na papunta sa airport. Napaka-convenient. Bayad na lang kayo, hindi na kayo aalis ng airport. Meron na kayong sasakyan tapos i-drop off nyo na lang din after nyo gamitin. Tawag mo na yung salita. 1, 2, 3, go. Muchas gracias, Miami. Happy summer. Ulit. Ulit. 1, 2, 3, go. Muchas gracias, Miami. Happy summer. Let's go.